Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan naman natin, as I said on our previous video, yung escape characters. Actually, this is not so hard and I consider this one of the fundamentals as a beginner na dapat nating matutunan. So, escape characters ginagamit natin sa mga printout natin, okay? Sa mga pagdi-display natin ng mga data. So, para magkaroon tayo ng mas malinaw na point of view at pananaw, umpisahan na natin guys, okay? Open na natin yung mga compiler or code editor na gagamitin natin. Ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. Ayan. So as you can see, maglalagay ako ng comment dito. Tapos, ang topic natin for today is escape characters. Okay? Ayan. Ano-ano ba yung mga escape characters? Una, define muna natin. Ano ba ang escape characters? So ito yung pag-i-insert or paglalagay ng mga characters inside a string. Okay? Characters that are hard to type or difficult to type directly. Kumbaga, hindi siya basta-basta na pwede mong i-type lang. So, bigyan ko kayo ng example. Isa-isahin natin. Simula tayo dun sa new line. Okay, hashtag new line. Ang code na ginagamit ng new line is \n. Ano naman yung new line? Kumbaga, next line. Okay? So, pakitaan ko kayo ng example kung bakit mahalagang pag-aralan natin yung escape characters kasi hindi siya ganun-ganun lang na tinatype. For example, mag-print ako. Print. Tapos, lagay natin yung ating hello world. Ayan. Pag niran natin to, yan, makakuha tayo syempre ng hello world na outcome. So, ayan, nakita ninyo, hello world. Ngayon guys, ang task natin, paano kung gusto ko yung world nasa next line? Ganun ba? Ganyan ba gagawin ko? Sige nga, i-run nga natin. O, i-run ko na. Nakita ninyo, wala naman nangyari eh. Kahit binaba ko siya, kahit directly na tinype ko yung space, wala. Isang line pa rin siya kasi hindi yan consider. So, medyo mahirap siya. Paano ngayon siya mangyayari? So, meron siyang mga code na ginagamit. Yun na nga yung mga escape characters. So, dito, pagka gusto mo ng next line or new line, gamit ka ng \n. So, lagay mo lang dito, \n. Ngayon, pag pinrint natin yan, maghihiwalay na sila. Parang kayo, 'di ba? Ayan oh, hello world. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin, is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. Pero dito, kung sa story ninyo yan, hello X. Ay, sorry. Ganyan siya guys. Ngayon, another thing, meron pa tayong isa pang escape characters na ginagamit. Yung pangalanan muna natin, tab. Yan. So, \tab. Diba? Kung yung new line is \n, dito naman \tab. So, itong tab guys, ginagamit to kapag gusto mo maglagay ng malaking space. For example, \t. Yan. Tapos, iraran natin. Kakaroon tayo ng malaking space. Though, achievable naman siya kahit itab mo yan. Di ko lang alam sa iba, no? So, iran natin. Nakita ninyo, naghiwalay pa rin siya. Gusto ko pakita sa inyo yun ang ginagawa ng tab. Kaya naglalagay siya ng space or ng tab. Parang indention. So, ang indention, alam ko ang indention sa unahan. So, kayo na bahala kung saan ninyo magagamit yan. Medyo bihira ako yan makasalamuha. Okay? Another thing guys is yung single quote. Ito, medyo mahalaga to na matutunan natin. Pagka mag-a-add tayo ng single quote. Sorry guys, di ko sinasadya. Single quote, paano ba? Pakitaan ko muna kayo. Lagay ko dito. My name is Doji. Beautiful name. Sana all. Ayan. Ngayon, gusto natin maglagay ng quote and quote kumbaga dito sa Doji. Okay guys, so kung gusto mo maglagay ng quote and quote, sabihin natin quote and quote, lagay tayo dito. Maglalagay ka ng \, tapos ganyan. Okay? Ayan. So, i-run natin, magkakaroon niya ng quote and quote. Ayan, Doji. Okay guys, so ito, mga basic lang naman to. Madali lang. Ganito kasi yung problema dyan guys. Kunyari, tatanggalin ko yung single quote. Paano kung double quote? Ayan. Naku po, nakita ninyo, nagka-error na tayo. Kapag niran ko to, magkakaroon na tayo ng problema. Diba? So, ganito ang catch kasi dyan eh. Pagka ang ginamit mo pang string is double quote, which is yun yung recommended, pwede kang gumamit ng single quote. Rektahan yan guys. Okay? Yan. Pwede mong ganyan. Kasi magkaiba sila. Pero kunyari, gagamitin ko pang string is single quote. Pwede rin kasi yan guys. Single quote gagamitin mo. Tignan mo ha, tatanggalin ko yung mga double quote. Gagana pa rin siya, diba? Magra-run pa rin siya as a string. Ngayon, kung maglalagay ka, kung same sila, magkaka-error ka na. Nakuha ninyo? So, undo natin. Balik tayo sa double quote. Ayan. So, kung ganito, sabihin natin, ang gusto natin gamitin is hindi single quote, double quote. Pag naglagay ka ng double quote dyan, may error na tayong makakasalamuha. Ngayon, gusto mo talaga double quote. Again, dito tayo sa single quote. Ang code niya na ginagamit is \single quote. Tapos, yung kalawa is
double quote. Halata naman. Ayan. Paano kung gusto mo talaga is double quote? Anong gagawin mo? Ngayon sigurado ako alam nyo na. So syempre maglalagay ka ng backslash tapos double quote. Okay? Parang ganito. Dito, lagay ka ng backslash. Ayan. So kahit double quote yung ginamit mo pang string, which is yun yung recommended, tapos gumamit ka pa ng double quote dun sa specific word na gusto mo i-highlights, pag niran mo yan, wala na yung error. Okay? Tapos gagana yung double quote mo. So yan yung mga tinatawag natin na escape characters. Madali lang siya, di ba? Sobrang basic lang. So ang problema guys, ganito. Paano naman kung ganito yung mangyayari? Okay? Sabihin natin, yung itatype mo is yung mismong backslash gusto mo i-print. Pwede mo ba ilagay yan? Hindi tignan mo. Di ba? Pag niran natin yan, kaka-error tayo. Ang tanong, gusto ko gamitin yung backslash gusto ko siya i-print. Paano to? Di gagamit ka lang ng dalawang backslash. Yung isa, mapiprint mo. Ayan. Nakuha ninyo. Makulit lang, di ba? Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube It's hard. Yung post, backward, forward, kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mo subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw, at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya, so hindi ka nag-backward, forward post kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado kang magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. So, ang tawag dyan is backslash. Ayan. So, ang code na ginagamit natin, dalawang backslash. Okay? So guys, napaka-iksi ng topic na to. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga situations kung saan minsan may mga special characters tayo na hindi natin basta-basta pwedeng itatype lang. Gagana na, hindi ganun. Kasi nagko-code tayo. So, may mga characters dyan na may specific, kumbaga predefined. Meron siyang specific na gamit. Okay? So, hindi mo siya basta-basta magamit. Like yung next line, ganyan. Yung quote and quote, single quote, tab, tsaka itong backslash. Hindi mo siya basta-basta pwede i-type. So, gumagamit tayo ng tinatawag na escape character. Ang ginagawa ng escape characters, ini-insert niya sa loob ng string yung mga character na mahirap i-type directly. Okay? So, ito yon. Madali lang naman siyang intindihin. Madali lang din siyang tandaan. Ayun, as we go along sa programming, mapapansin nyo na lang din diba? So guys, yan yung ating topic for today. Next topic natin guys is yung tinatawag natin na list. Ayan, na-mention ko na to before sa isa sa mga videos natin. So ngayon, explore na lang natin siya. So dito na magsisimula yung data types natin na medyo elevate na natin yung understanding natin. So yung unang data types natin, yung integer, string, boolean, float. So medyo madali lang siya intindihin. So meron pang isang klase ng data types at yung sinasabi ko sa inyo, list, sets, tuples, and dictionaries. Ayan. So kailangan natin siyang aralin na. Kasi hindi tayo makapag-proceed sa control structure hanggat hindi natin siya nadadaanan. Kasi there are so many situations na ginagamit natin yung mga ganitong klase ng data types sa control structure. So ngayon okay lang na wala pa kayong idea. At least sinasabi ko na, diba? Para pagdating doon, konting na lang yung iintindihin ninyo. So meron tayong list na tinatawag and yan yung next na pag-aaralan natin. Okay?